Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Sapagkat doon ka nagkakaroon ng higher dimension habang ikaw ay umuunlad sa paglutas ng mga problema. Kaya magdiwang tayo dahil ang Diyos natin ay tapat at laging napakabuti. Magsanay ka nga nung nakakita na kayo ng tao na halos tulala dahil sa hindi niya mapaniwala ang pangyayari sa kanyang buhay. Sige nga, ikaw nga ay magsana yung bigla kang tumanggap ng napakalaking pagpapala. Amen? So, marunong ka ba na tumanggap ng malaking pagpapala? Amen. Purihin ang Panginoon. So, ngayon pong sandaling ito, ikaw at ako ay mahal ng Diyos. At yun po'y ating paniwalaan. So, alam niyo po ba na gusto ka ng Diyos na malusog sa espiritu, sa kaluluwa, sa katawan, sa pinansyal, at sa pera? Gusto niya na ikay malusog. Pero kadalasan po, marami ang may sakit. At di nila alam kung bakit. Tama naman ang kanilang pagkain. Pero bakit sila ay may sakit pa rin? At yun po ay dapat nating maunawaan na ikaw at ako ay may espiritu at may kaluluwa at may katawan. Ang katawan ay ating nakikita. Ang katawan ay may pakiramdam, tayo ay may panlasa, at lahat ng ito ay nilikha ng Diyos para ma-enjoy natin ang pagkain. At ang Diyos din ang naglagay ng sarap sa pagkain. Ang Diyos din ang naglagay ng bango sa mga bulaklak. At ang Diyos din ang naglagay ng mga ibon sa himpapawid. At kung wala ka ng panahon na makinig sa huni ng ibon, yun po isang palatandaan na sobra ang iyong inaatupag na makasariling buhay. Kung hindi mo na po na-enjoy ang pagsikat ng araw, ang ibig sabihin, abalang-abala ka. At ito po ay kailangang i-check natin sapagkat hindi po mabuti ang laging abala. Busyness is not good. Ang mahuhusay pong tao ay maraming oras for rest and relaxation. Pero ang isa pong tao na halos wala ng panahon sa kanyang sarili, halos wala ng oras sa kanyang pamilya, yung ganun pong tao ay hindi alam kung ano ang pangunahin. At ako po through the years ay nagsanay. Kaya dahil doon sa nakasanayan ko, laging tandaan po natin, hindi po pangunahin ang hanap buhay. Ang pangunahin po lagi ay ang relasyon natin sa Diyos. At ang ating patitibayin at patatatagin ay ang ating pamilya at ang ating tahanan. Kailangan sa iyong sambahayan, nandun ang kapayapaan, nandun ang kaligayahan. Dahil kung ang ating bahay ay hindi masaya, magiging bugnutin yung mga nakatira doon.
Kaya kailangan pag sumakita natin ang buhay na relasyon natin sa Diyos at pag sumakitan din natin ang kaligayahan sa ating tahanan. Sapagkat laging tandaan po natin ang pagdaloy ng mga pagpapala ay kung may kapayapaan at pagkakaisa sa sambahayan. When there is unity, God will command the blessings. When there is unity, the anointing flows. Kaya kailangan po ang pagkakaisa. Amen? Walang sino mang tao na uunlad kapag siya ay walang pakikipag-isa. At kailangan laging ang ating papaboran po ay ang matuwid. Dalawa pong katotohanan ang nais kong isiwalat sa inyo ngayong sandaling ito. I have a good and a bad news for you. What is the good and the bad news? The bad news is this: Satan and all of hell will not stop on discouraging you. Hindi hihinto si Satanas sa pagsira ng iyong kalooban. Gagawin niya ang lahat ng panlilinlang at pandaraya upang ikaw ay panghinain para wala kang oras sa Diyos, para wala kang oras sa pamilya mo. Dahil kapag inalis ka sa tamang dapat na iyong pinauunlad sa iyong buhay, manghihina ka at mag-iisa ka. Alam ni Satanas na hindi magtatagumpay sa simbahan ang pintuan ng impyerno. Dahil sinabi ito ng Panginoon. Kaya ang gagawin niya, hindi yung simbahan ang haharapin niya, kundi yung bawat kapatiran sa simbahan. Personal po ang kanyang pag-atake. At mapupuna mo kung mahusay kang ama, mapupuna mo that your house and family is under attack. Mapupuna mo yon. Pero kung hindi ka matalino, mapaglalalangan ka ng kaaway. Kaya magi po tayong matalino, sabihin mo sa iyong katabi, magi kang matalino. Wala po tayong laban sa mga panlilinlang ng dyablo dahil eksperto po siya. Mula pa sa Eden, siya ay nanlilinlang na. At magpahanggang ngayon ang kanyang tool para sumira ng buhay ay panlilinlang. At ang kanyang panlilinlang ay pagminsan ay sa telebisyon. Pagminsan ay sa mga DVD. Pag hindi ka naging matalino, pag maraming oras ka ay sa panunood ng DVD. Ito ay early sign na ikaw ay inihihiwalay ng dyablo sa tamang paggamit ng iyong oras. Sa 24 oras ng bawat maghapon, magsiyasat ka, ilan ang oras mo sa Diyos? Sapagkat ang tanging paraan lamang para sirain ng dyablo, and this is the good news, saturate your life with the Word. Read, read, read. Study, study, and do what you have studied. Apply it into your daily life. Yun lamang po ang katiyakan. And then, manalangin ka ng manalangin, ng manalangin, ng manalangin, ng walang humpay. At mananatili kang malakas. At mananatili kang matibay. Alam niyo po ba na nasa brain natin ang ating emotional center? Ikaw po ba may emosyon? Ano ba ang emosyon? Ito yung damdamin. At sa ngayon, sa isang eksperto, sa ating isipan o sa ating brain, ikaw po ba'y may utak? At ang tawag po doon sa emotional center, sang-ayon sa mga dalubhasa, ay amygdala. Ami at saka dala. So, A-M-Y-G-D-A-L-A, amygdala. Ito po yung brain emotional center.
Alam niyo po ba kung bakit maraming lalaki ay may prostrate problem? Prostrate P. Prostrate. Prostrate. Ibig sabihin ay nagkakasakit karaniwan ang lalaki above 60 sa prostrate. Prostate. 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 T-A-T-E. So, pansinin po natin, bakit ito ay laganap? Dahil hindi alam ng lalaki kung paano lalakad ng malusog. Kaya nga unawain nating mabuti, pwede kang mabuhay na malusog. Sabihin mo sa iyong katabi, pwede kang mabuhay na malusog. Tigilan mo na ang mga multivitamins. Yung mga iniaalok na ipinaiinom sa iyo, tigilan mo na yan. At kumain ka na lamang ng fresh orange. Kumain ka na lamang ng lakatan. Amen? Purihin ang Panginoon. Dahil kailangan kayo po ay maging malusog spiritually, soully, and physically. Pag malusog ka dito sa tatlong areang ito, magiging malusog ka sa pananalapi. Alam niyo kung bakit magkakaroon ka ng mahusay na pananalapi? Hindi ka magiging bugnutin. Kahit wala kang pera, hindi ka magiging magagalitin. Sapagkat nalalaman mo na kapag wala kang pera, huwag kang magmamadaling magkapera, mamahinga ka muna. Tumulog ka muna. At pag ikay nagising, saka mo malalaman kung paano at nasaan ang iyong pera. Hello? So, ating pansinin po. So, sabihin natin, amygdala. Amygdala. A-M-Y-G-D-A-L-A. So ito po yung emotional center na nasa utak ng bawat tao. Kaya tanong ko sa inyo, may utak ka ba? Sabi mo, amen. So, ngayon, totoo po na ang bawat isa sa atin ay may utak. Ngayon, ano ang gusto mo? Laging galit? Ano ang nangyayari kapag ang isang tao ay laging malulungkutin? Tingnan mo ang iyong katabi. Makikita mo yun sa mukha. Yung laging alala, laging balisa. So ikaw ba ay yung tao na laging nag-aalala? Ikaw ba yung taong laging balisa? So ano ang mangyayari kapag ikaw ay laging under stress? Ito po ang mangyayari. Alam niyo po ba na meron tayong adrenal glands? Naniniwala kayo? Saan naroon yon? Saan naroon yung adrenal gland mo? Nasa kidney. Sa ibabaw ng kidney. Hello? So pansinin po natin, kidney, adrenal gland, and then prostate. Sa babae, ano ang tawag doon sa daluyan ng urine? Ano ang tawag doon? Di ba meron tinatawag na UTI? So ang tawag doon ay urinary tract. At kailangang masira mo yung infection. Saan ang gagaling yung infection? Pwedeng sa labas at pwedeng sa loob. So bakit itinuturo ng inyong pastor ito? Dahil ibig ng Diyos na tayong lahat ay malusog. Amen po ba? Nais ng Diyos na tayo lagi ay malusog. Sapagkat walang magandang damit ang makikitang maganda pag isinuot ng isang tao na may sakit. Walang mamahaling sapatos ang pwedeng makita sa kagandahan kapag ang isang tao hindi makatayo dahil sa kirot sa kanyang katawan. Ngayon natin pong unawain. Ang titulo po ng mensahe that God is our helper and protector. Sabihin mo, God our helper and protector. God our helper and protector. Ang Diyos lamang po ang tutulong sa iyo. Ang Diyos lang ang tumutulong sa akin at ang Diyos lang ang nagpuprotekta sa akin. Subuko na po ang Diyos. Kailanman ay hindi niya ako
pinabayaan. At kailanman hindi niya ako hinayaan sa kabiguan. Ibinabangon niya akong lagi. Marami po akong kabiguan, marami po akong pagkalugi, marami po akong dapat ay patay na akong mga pagkakataong dapat patay na ako. Pero ako ay tinulungan pa rin ng Diyos, ako ay binuhay pa rin ng Diyos, ako ay ibinangon pa rin ng Diyos. Kaya naman ang aking pagpapasalamat sa Kanya ay walang tigil. Dahil naaalaala ko, ginagamit ko ang aking isipan sa pag-aalaala sa kabutihan ng Diyos sa akin. Pag tinititigan ko ang aking asawa, ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat siya ang ibinigay sa akin, siya ang aking tadyang. Pag nakikita ko ang aking mga anak, nakikita ko ang oportunidad ng Diyos na pagpalain ang aming mga anak. Dahil may pangako ang Diyos na Kanyang bibigyan ng kapangyarihan ang mga anak. So we have to enjoy family. We have to enjoy our children. Kahit ano ang kanilang ugali, we have to enjoy. Sapagkat sila ang ibinigay sa atin ng Diyos. At hindi pwedeng sila'y itakwil. Sila'y ibinigay sa atin ng Diyos. At sila ay ating mamahalin. So ngayon, bakit nagkakasakit ang tao? Because of stress. Meron bang taong walang stress? Wala pong taong hindi daraan sa stress. Pero ngayong umaga, nais kong matutunan ninyo on how to fight back stress. Saan ang gagaling ang stress? Paglabas mo mamaya, galing ka sa air condition center, yung thermal stress. Yung paglalakad mo, yun po'y nakaka-create ng stress. So ano ang paraan para hindi ka maapektuhan ng stress? May negative at destructive effect po ang stress. So ano ang paraan para hindi ka maapektuhan ng stress? Sabi po ng mga manggagamot, kapag ang isang tao ay under stress, so ito pong amygdala. Ano yung amygdala? Emotional center that is in the brain. Itong amygdala ay magkukumand. It will command the adrenal glands to produce two hormones, cortisol and adrenaline. Ito po hindi dapat na laging napoproduce dahil ito po ay gamit naman para po sa pag-combat naman sa sugar. Itong dalawang stress hormones. Pero para hindi po ito magamit dahil lang sa stress, kailangan ikaw ay merong gagawin. Narinig niyo na po ba ang Biblia sa Proverbs 17:22? Ano po ang sabi ron? Ano po ang sabi ng Proverbs 17:22? Kaya kung ikaw ay pagod pagkagising mo after 8 hours of sleep, ikaw ay under stress. A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. So, what causes stress? A broken spirit. Kaya marami po ang may mga sakit sa buto. Why? Because of broken spirit. Broken spirit in the positive viewpoint, a broken spirit and a contrite heart, God shall not despise. Yun pong brokenness ay yung pagsasabi, ito yung positive brokenness, na ikaw lamang Diyos ko ang aking pag-asa sa buhay. Ikaw lamang Diyos ko ang pagbubuhatan ng lahat ng aking mga kailangan sa buhay. That is a positive brokenness. Pero if a person is broken because nawala yung transaksyon, broken dahil nalugi siya, that is a negative brokenness. Kaya ang sabi ron, but a broken spirit drieth the bones. Ang wasak na espiritu ay nagtutuyo ng utak sa buto. Kaya ulitin kong muli, kailangan ikaw ay maalam sa salita ng Diyos. Ikaw ba'y maalam sa salita ng Diyos? Ilan ang mga pangako ng Diyos na kabisado mo? To fight stress, kailangan ikaw ay laging
masaya. Kailangan lagi kang payapa. Paano ka magiging payapa? Laging unawain mo ang sinabi ko last Thursday, the word timely. Another word which is a sentence, these two shall come to pass. Ang lahat ng pagsubok po ay matatapos, dumaraan lang yan. So ang titingnan mo ay hindi yung oras ng iyong pagsubok, ang titingnan mo ay yung kapalit matapos na makaraan sa iyong pagsubok at ito ay laging maganda. Laging titingnan mo yung magandang mangyayari sa hinaharap sapagkat sabi ng Panginoon, ang aking iniisip patungkol sa inyo ay mabuting kinabukasan. Paniniwalaan mo ang salita ng Diyos na ang iyong kabiguan ay para sa kabutihan mo. Huwag mong gagamitin, do not justify. Do not make reason. Kailangan maunawaan mo ang biology of problems. Ano po ang biology? Dalawang salita, bio at logos. Ang ibig pong sabihin ng bio at logos, ang bio ay life at ang logos ay reason. So if you will reason out against the Word of God, kapag mangangatwiran ka, sa kanila pwedeng mangyari pero hindi sa akin. Lahat ng salita ng Diyos ay mangyayari sa bawat taong naniniwala sa salita ng Diyos. Amen po ba? His word shall not go empty, shall not go back empty until it performs, until it accomplishes. Kaya nga unawain po natin na merry heart doeth good ay medicine. As a medicine, like a medicine. Ano ang ibig sabihin? Kapag ikay masaya, ginagamot mo ang iyong katawan. Hello? So bakit mo ginagamot? Hindi ka magkaka-insomnia kapag ikay masaya. As a man thinketh in his heart, so is he. Kaya isipin mong mabuti ang isipan ng Diyos na ikaw ay nilikha ng Diyos sa hawig at wangis niya. So ikaw ay kawangis ng Diyos. Hindi ka itinulad sa unggoy. Katulad ng Darwinian theory. Yan, nais kong ipaunawa, you are a special, you are a rare breed that God created for Himself. Kaya nga unawain natin, kapag ikay masaya, meron pong tatlong hormones na nare-release. So, ito pong tatlong hormones na ito na i-release. Kaya sabi ron, tama po ang salita ng Diyos. A merry heart doeth good like a medicine. Ito pong tatlong hormones na ito ang i-release sa buong katawan natin. Muli, ito po ay sang-ayon sa pag-aaral ng isang dalubhasang doktor na si Dr. Rubin, na dapat patay na siya, pero siya iniligtas ng Diyos at nakita niya ang paraan para hindi magkasakit ang tao. Dahil siya dalubhasang doktor, ang gusto lamang niyang gamutin sa maghapon ay 4 na pasyente lang. Ayaw niya ng sobra. Heto na po ang progress ng ating construction project sa ating Prayer Mountain sa Barangay Kamaysa, Tayabas, Quezon. Maraming salamat po sa inyong panalangin at suporta. Sa ngayon, kailangan pa din po ang inyong tuloy-tuloy na suportang pinansyal. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga donasyon sa ating bank account na naka-flash sa inyong mga screen o bumisita sa ating website para sa impormasyon. Ang Diyos po ay tapat, dakila at napakabuti. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay.
At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunang ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Dahil ang paggagamot ay kwentuhan at tanungan, hindi reseta agad. At ang doktor ngayon, reseta na reseta, ganun po ba? Ito po, inumin mo ito. Tapos babalik ulit, Dok, bakit po parang lalo akong nanghina? Ito naman ang panibagong gamot. Hanggang sa 1 tonelada na yung gamot mo. At hindi ito mabuti sa katawan. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Salamat sa salita ng Diyos na naririnig ko ngayong umaga. So pag ikaw po'y maligaya, so enjoy your life, enjoy your family. Wag na wag kang magiging bugnutin sa loob ng pamilya mo. Dati po ganyan ako, pero binago ko po at nag-iba ang aming pamilya at buhay. So, atin pong unawain, 3 po yung i-release. 3 hormones po pag ikay maligaya. A merry heart doeth good like a medicine. Ang unang hormone po ay endorphin. Endorphins. Ano po ito? Ito po ay natural painkiller. Yung mga painkiller, hindi mo namamalayan sisirain ng iyong atay. Hello? Huwag kang iinom ng mga painkiller. Meron akong isang bote na anong pangalan ng ating para sa buto, hindi ko na iniinom dahil baka maging dependent ako ron. Mahal po ang isang pasalubong ng aking bayaw. At ang sabi ko, sige lang dahil may edad na raw ako, kailangan ko yon, pero hindi ko iniinom. Dahil mapanganib po yun, baka maging dependent ako doon sa chemical. So nagpapakaligaya na lang ako sa asawa ko at sa aking mga anak. Hello? Purihin ng Panginoon. Sapagkat hindi ako pwedeng pastor kung hindi ako mahusay na asawa sa aking asawa at mahusay na ama sa aking mga anak, manugang at mga apo. A merry heart doeth good like a medicine. So ang endorphins ay natural painkillers. So pansinin po natin, ang liit ng aking notepad. Pero napakahalaga. Then another hormone is serotonin. Serotonin. Ang ibig sabihin ay natural antidepressant. Di po ba yung iba pag nadidepress may iniinom sila? Hindi po, nasa iyong katawan yon. Antidepressant. Kaya hindi nanghihina ang ating katawan. Why? Because we have a merry heart. Amen po ba?
Hallelujah! Kaya kahit po 48 oras mag-drive ako, malakas pa rin ako. Pero paminsan-minsan lang po yun. Iidlip lang ako ng 30 minutes sa gasolinahan, drive uli ako. Papuntang Bicol o papuntang Lawag. Because a merry heart doeth good like a medicine. Pag gagawa ka rin lang, wag laging galit. Pambihira, ako na lang, lagi. Wag ganon. If you, pag ginagawa mo, yung ginagawa mo, enjoy it. At magiging madaling gawin yung gawain kapag ikay masaya doon sa iyong gawain. Amen po ba? So, natural antidepressant. Ano ang hormones? Serotonin. Zero na tunin. Amen. Serotonin. And then ang pangatlo po ay dopamine. Feeling good all the time. Makadarama ka. Ito po nangyayari sa akin ito. Laging napakalakas at maligaya ang aking pakiramdam. Why? Because I have a merry heart. May bayaran, I enjoy it. Wala akong pambayad, I am very happy. Sinusunod ko ang Biblia. So kung matumal ang negosyo mo, magpuri ka lang sa Diyos. At sabihin mo, makakauwi ka ng maaga. Amen po ba? Yung iba, nagbababad pa. Sa simula na ngay matumal, bukas ka na uli. Baka ikaw ay gusto ng Diyos na pumunta sa isang resort at maglublob ka rong maghapon. Dahil lumalakas ang katawan kapag ikaw ay nag-i-enjoy. Amen? O baka gusto ng Diyos, mag-alaga ka ng iyong apo. Mag-alaga ka ng iyong apo para ikaw ay maging maligaya sa maghapon at bukas ka na uli magsimula. Ito po isang tip lang ito. Kapag sa paggising mo sa umaga at may humadlang na sa iyong lakad, lumuhod ka muna at mag-isip-isip ka. Ito kaya'y anghel o ito'y demonyong humahadlang na ito? Dahil lagi pong may proteksyon ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen po ba? Kaya nga, iyong unawain, hikayatin mo ang iyong pamilya na maging maalab din sa Diyos. Sapagkat ang tama pong buhay ay yung lagi kang maalab sa gawain ng Diyos sa simbahan. Kaya pag ikaw ay sinisi ng isang pastor at sinabi na bakit laging nasa simbahan ka, aba yun po ang maganda. Amen po ba? Sapagkat sa simbahan, nandun po ang kalakasan. Amen? Sa pagtitipon, nandun po ang kapahayagan. Maghapon lang naman yan kung araw ng linggo at ang 6 na araw ay sa iyo. Bakit hindi mo pagugulin ang buong maghapon ng linggo sapagkat ang sabi na ang araw ng Panginoon. Sino raw may araw ng linggo? Ang Panginoon. So wala akong karapatan na gugulin sa sarili ko ang araw ng Panginoon sapagkat 6 na nga ang binigay sa akin. At kahit na akin yung 6 na araw, sasangguniin ko pa rin ang Diyos at hihingi pa rin ako ng payo sa Kanya kung ano ang gusto niyang gawin ko. Yun po ang buhay na maunlad at pinagpala sapagkat ang buhay na walang kasiyahan at mapupunan mo na nasa malikang landas kapag ikay nag-aapura na magkapera. Pastor, hindi mo ba nauunawaan, kailangan ng pamilya ko ang bigas. Kung naniniwala ka sa salita ng Diyos, again, do not rationalize. Do not give your reason against the Word of God. Kayo ba'y naniniwala doon sa sinabi ng Panginoon, do not worry about the food that you are going to eat. Naniniwala po kayo? Do not worry about the water that you are going to drink. So ano po ba ang pag-aalala? Ang pag-aalala po, ikaw ay naaaburido. At ang pagkaaburido po, nawawalan ka na ng oras sa pakikipagniig sa Diyos. Kapag ikay nagmamadali sa pagpunta sa simbahan, mali ang Sabado ng gabi mo. Yung tinatawag na Sabado fever. Kung kailan pa Sabado, saka naman kung ano-ano ang ginagawa. At pag-araw ng linggo, nasa simbahan nga, tulog naman. Kahit dilat ang mata, walang ulirat. Dahil sa puyat.
Alam mo, ang simbahan po'y lugar ng kapahayagan. You cannot prosper in life kahit na anong edukasyon pa ang iyong maabot if you will not receive divine wisdom from above. Wala pong magtatagumpay. If not for divine wisdom, hindi ko po magagawa ang ministeryo. Remember this, that church is for ministry and members of the church has to do ministry. Kung wala kang ministry sa ibabaw ng simbahan o sa loob ng simbahan, may problema ka. Kaya unawain nating mabuti, ikaw at ako'y nilikha para maglingkod. Nagsimula ang simbahan. Pansinin po natin ang simula ng simbahan, fellowship, breaking of bread, prayer, fasting. Yun po ang tunay na simbahan. So kung wala kang fellowship at pagkatapos ng iyong pagsamba, balik ka na uli sa dati mong ginagawa, merong kulang sa iyo. You must enjoy church. Nakukuha niyo po? Ulitin ko muli sa simbahan, nandun po ang wisdom and revelation on how to live the rest of the week. From Monday, sabi nung iba, Monday is the most stressful day. Every day po is stressful. Pero if you have a merry heart, you can fight back stress. Hindi ka maapektuhan ng stress at lilitaw sa iyo ang alin? Ang tatlong hormones, natural depressant, natural, ano yung isa? Natural painkiller at feeling good every time. Nagkakaroon ka po ng laging pakiramdam mo parang tumama ka ng LCD. Laging pakiramdam mo tumama ka ng washing machine. Amen. Sapagkat ikay maligaya. Amen. So, sanayin po natin ang ating sarili na magpakaligaya sa Diyos. Amen. Ngayon, nais kong inyong maunawaan on how you shall receive the blessing of the Lord. Because the blessing of the Lord maketh rich and it added no sorrow with it. Paano ka magkakaroon ng pagpapalang mula sa Panginoon? Sa Psalms 113 verse 7. So, God, our helper and protector. So, ang Diyos ang ating katulong at siyang nagpuprotekta sa atin. So, sa Psalms 113 verse 7, He raised up the poor out of the dust and lifted the needy out of the dunghill. So, pansinin po natin, poor and needy. Kaya kung kailangan mo ng pantuition ng iyong anak, you are in need. Hello. Kung kailangan mo ng kagalingan, you are in need. At kung ikaw man ay malusog at wala kang pambili ng bigas na iyong isasaing, you are poor. Pero ano po ang sabi rito? That God will raise up the poor out of the dust. Ibig sabihin, ang isang mahirap ay talagang walang kabuhayan. Dahil galing, sa Tagalog ang dust? Alikabok. At ang sabi rito, that God will raise up the poor. That God will lift up the needy. So sino ang iaangat ng Diyos? Yung mga may pangangailangan. Sino ang itataas ng Diyos? Yung mahihirap. So ito'y pangako ng Diyos. Paano makikinabang ang isang taong walang trabaho? Ang isang taong walang pinagkukunan ng kabuhayan, paano niya mapapakinabangan ang pangako ng Diyos? What is the promise? He will raise up. What is the promise? He will lift up. So kayo po ba ay nabubuhayan na ng pag-asa? Kailangan po na maging kang excited. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan ikaw ay maging excited. Oh, purihin ang Panginoon. Verse 8. That He may set him with princes, even with the princes of His people. Pansinin po natin, hindi po ito prinsesa. Ito po'y prinsipe. Pag sinabi pong prince, ito po yung pinakamataas na kalagayan. So, bakit niya itataas ang mahirap? Bakit niya iaangat ang nangangailangan? Para madala ng Diyos ang mahirap at nangangailangan sa lugar ng mga prinsipe.
Wow. Pansinin po natin, ang ibig sabihin ng pangalang Sarah ay princess. At ang ibig sabihin ng pangalang Abraham, father of many nations. Pero si Prinsesa Sarah ay baog. So walang anak si Abraham at si Sarah. So they are poor and they are needy. But God is their helper. God is their protector. So what God shall protect? Alin ang puprotektahan ng Diyos? Yung kanilang pananalig. Because faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So ano ang kanilang pananalig? Kung anong sinabi ng Diyos, kanilang pinaniniwalaan. Kung anong sinabi ng Diyos, kanilang tinatayuan at hinihintay. Kaya kung ano ang salita ng Diyos, paniwalaan mo, hintayin mo, matatag na manindigan ka because you are in a solid foundation of truths. Hindi ka po madadaig ng pagsubok at hindi ka mauundoy. Sapagkat hindi na yan uulit. Amen? So ano ang layunin ng Diyos at tutulungan niya at iaangat ang mga mahirap at ang nangangailangan ay kanyang pararangalan to set them. Ilalagay kayo sa mga prinsipe. Praise God. So ikaw ay matalino. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay matalino na ngayon. Ulitin mo, sabihin mo, ikaw ay matalino. And then sa Psalms 115 verse 9, dito po ay may tawag. Kailangan po ang pagtitiwala. O Israel, trust thou in the Lord. He is their help and their shield. So sino ang tinatawag dito? Israel. Sasabihin mo, Israel naman pala eh. Ikaw naman ay Pilipino. So, O Israel, trust thou in the Lord. So, ito po ay isang bayan. Nais kong inyong maunawaan na ikaw ay hinirang ng Diyos. Sa Galatians 6, so atin pong i-qualify ang Israel. Sa Galatians 6, verse 14, but God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. Verse 15. For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but a new creature. So in Jesus Christ you are a new creature. So ikaw po ay kasali doon sa Israel. Sa Galatians 3:28, dito po ay there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Because of Christ Jesus, ibalik natin sa Psalms 115 verse 9. Because of Christ Jesus, sabihin mo, dahil kay Hesus Kristo, ako ay naging Israel ng Diyos. O Israel, trust thou in the Lord, He is their help and their shield. So anong gagawin mo? Para ikaw ay iangat ng Diyos, magtiwala ka sa Diyos. So paano ang pagtitiwala sa Diyos? Ang pagtitiwala sa Diyos, ini-enjoy mo ang Diyos. Sa verse 12. Sa verse 12. So if you trust the Lord, then the Lord will bless you. Hello? So sino ang iaangat ng Diyos? Sino ang itataas ng Diyos? Ang mahirap at ang nangangailangan. At paano niya ito gagawin? Kapag ikaw ay nagtiwala sa Kanya. The Lord hath been mindful of us. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. Verse 13. He will bless them that fear the Lord, both small and great. So ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay pagpapalain ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, unawain mong mabuti na ikaw ay pagpapalain ng Diyos kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. So ano ang gagawin natin para matanggap natin ang pagpapala ng Diyos? Ano ang gagawin natin para ang daloy ng kabutihan ng Diyos ay iyong laging makamit? Sapagkat laging tatandaan mo, God will bless you at dadalhin niya sa iyong kandungan ang lahat ng mga pagpapalang kailangan mo. Ano ang iyong gagawin? Just trust the Lord. Hallelujah. So,
Mapagkakatiwalaan po ang salita ng Diyos. He is my helper. He is my protector. Ano po ba ang ginagawa ng Diyos para protektahan tayo? Tatanungin ko po kayo, kita nyo ba ang hangin? Kita na ba ng tao ang virus o ang bakterya? Hindi po natin kita yon. Pero itong lahat ay kitang-kita ng Diyos. At tatakpan niya ang ating ilong para hindi tayo makasagap ng virus. Yun po yung protective covering ng Diyos. At sino yung gagawa niya ng proteksyon? Yung taong nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? At ano ang paraan para makuha natin ang proteksyon ng Diyos? Kung nagkamali ka, magsisi ka lang. Huwag ka nang mangangatwiran. Basta magsisi ka lang at tanggapin mo, aminin mo yung iyong kasalanan. Sa Proverbs 29:13, the poor and the deceitful man meet together. The Lord lighteneth both their eyes. So ang mahirap at ang mapagdayang tao ay nagkakasama-sama. So sino ang pinagsasamantalahan ng mandaraya? Sino po ang pinagsasamantalahan? Ang mahirap. Pero, puprotektahan tayo ng Diyos laban sa mandaraya. Kaya ang gagawin po natin ay magsisi tayo kung tayo nagkasala. Huwag nating hayaan lumubog ang araw na tayo nasa kasalanan. Humingi agad tayo ng tawad. Amen? So, dito po ay sigurado na kapag ikaw po ay nagtitiwala sa Diyos, dadaloy po ang mga kabutihan at pagpapala ng Diyos. Kaya't atin pong unawain, He will bless you, He will bless your entire family, He will bless your business, He will bless, He will bless, He will bless. Why? Because you entrust your business into His loving care. You entrust your family into this loving care. You entrust everything that concerns you. Pinagkakatiwala mo ang lahat sa Diyos. Nagtitiwala ka ng lubusan sa Diyos, kaya ang darating sa iyo, baha ng pagpapala, baha ng kabutihan ng Diyos. Kaya ngayong umaga, magtatapos po tayo sa hamon, develop, cultivate, and exercise to have a merry heart 24/7. Magikang maligayang maligaya kahit sa gitna ng mga bagay na hindi mo maunawaan. Maipapangako mo po ba sa Diyos at sa inyong pastor na ikaw ay magsisikap na maging maligaya everyday? So tayo ay manalangin, Panginoon, kami po ay nagkakasundo na kami ay magpapakaalab na maging maligaya ang puso at maliwanag ang budhi at malinis ang aming isipan at kami ay laging magpapasalamat at magpupuri sa iyo. Tulungan mo kami sa pagtatalaga ng aming panatang ito sapagkat ito lamang ang paraan upang kami ay iyong busugin, kami ay iyong pagpalain, kami ay iyong tulungan at kami ay iyong maprotektahan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Hallelujah. Sundan ninyo ang kapahayagang ito, sabihin mo, Jesucristo, tuloy-tuloy na muli kong ipinapahayag na ikaw ay aking Panginoon, na ikaw ay aking tagapagligtas, na ikaw ay aking Diyos, at ikaw ang aking katulong, at ikaw ang aking tagapagtanggol. Kaya tiyak ang buhay ko sapagkat ito ay nasa kamay mo. Sa iyo ang parangal, papurit, kaluwalhatian. Jesus, sa dakila mong pangalan ako'y nagtitiwala at ang lahat ay nagsabi ng Amen. God bless you po. In Jesus' name.
po ang progress ng ating construction project sa ating Prayer Mountain sa Barangay Kamaysa, Tayabas, Quezon. Maraming salamat po sa inyong panalangin at suporta. Sa ngayon, kailangan pa din po ang inyong tuloy-tuloy na suportang pinansyal. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga donasyon sa ating bank account na naka-flash sa inyong mga screen o bumisita sa ating website para sa impormasyon. Ang Diyos po ay tapat, dakila at napakabuti. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.